Hi mga ka-MB! Nasa part 3 na po tayo ng ating Dream Interpretation Series. Pero sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1 and 2, nasa ibaba ng description box ang links para mapanood nyo muna ang mga videos na yon bago dito. At para sa mga updated at nakakasubaybay palagi dito, samahan nyo na ako at talakayin natin ang mga panaginip na nauugnay sa kamatayan, anino at mga ibang nilalang na hindi natin kilala pero pamilyar sa atin. Mga lugar o bagay na hindi natin alam sa kasalukuyan, ngunit nakakaramdam tayo na parang nakita na natin ito dati o alam na natin. Ready na ba kayong malaman ang kahulugan nito? Tara! Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Kamatayan, anino at mga nilalang sa panaginip. Hindi lahat ng nakakatakot sa panaginip ay masama. Panaginip ng kamatayan. Ang kamatayan sa panaginip ay katapusan ng lumang ikaw. Common dreams, sariling kamatayan, kamatayan ng mahal sa buhay o nakasaksi ng kamatayan. Ang ibig sabihin nito, maaaring identity shedding. Ang ibig sabihin ng identity shedding ay isang intentional o involuntaryong proseso ng pagpapakawala ng lumang gawain, paniniwala, ugali o social mask o kung ano ang pagkakakilala sa iyo ng society na hindi na angkop sa tunay na sarili ng isang tao. Ito ay transformative, isang malaking pagbabago sa personalidad, kadalasan hindi komportable. Proseso ng pagbitaw para sa panibagong parating. Mas genuine version ng sarili, walang pagpapanggap. Metaphorically, ang pagkamatay ng lumang sarili para sa pagtanggap ng bagong ikaw o ang tunay na sarili. Maaari din itong rebirth phase. Katulad o karugtong ng identity shedding. Ito ay malawak at malalim na transition sa buhay ng tao na may kinalaman sa pag-alis sa lumang kinagawian, paniniwala at personalidad para sa pagyakap sa bagong sarili. Kadalasan, ito ay nagsisimula sa matinding krisis o loss of direction, papunta sa dark night of the soul, na nagiging gabay patungo sa realization o personal transformation. Narito ang ilang senyales ng rebirth phase. Deep dissatisfaction, tulad ng pakiramdam na ang iyong buhay, trabaho o relasyon ay wala ng halaga o hindi ka na masaya. Isolation, ang pakiramdam na gusto mong mapag-isa o makawala sa ingay ng iyong kapaligiran. Emotional turmoil, kapag nanumbalik o na-trigger ang mga lumang sugat, anxiety at kawalan ng solidong sandalan. Desire for change, pakiramdam na gusto mong makalaya o makawala, mag-start over o makawala sa mga luma na hindi na nag-a-align sa iyo ngayon. 3 stages of rebirth. Number 1, release. Ibig sabihin, letting go of old patterns o nakasanayan at aspeto ng ego na hindi na nag-a-align para sa iyo. Number 2, transformation. Kadalasan masakit, period of processing and changing. Mahirap pero kinakailangan. And number 3, emergence. Ito ay pag-usbong na kahulugan ay ang pagsama-sama ng mga bagong insight at pagpasok sa isang bago,
mas tunay na buhay. Panaginip tungkol sa multo at anino. Ang common dreams nito ay multo, anino, at ibang nilalang. Ang ibig sabihin, repressed memory. Ito ay mga memorya na unconsciously nabablock ng traumatic events sa buhay ng isang tao, na kadalasan tinuturing na defense mechanism kung saan itinatago ng ating utak ang mga masasakit na karanasan. Ang simptomas nito ay kadalasang nagiging potential depression, anxiety, unexplained phobias, nightmares, insomnia, o biglang intense na pakiramdam ng takot o galit. Para ito ay malunasan, kinakailangan ng happy, healthy environment at pagbibigay ng pagmamahal na walang kondisyon at masusing therapy. Pwede din itong shadow integration. Ito ay ayon sa konsepto ng Jungian psychology ni Carl Jung. Ito ay proseso ng pagpapadala ng repressed, nakatago o hindi kinikilalang aspeto ng sarili sa conscious awareness upang ma-achieve ang wholeness. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng hindi komportable na mga kaisipan, pagnanasa at pag-uugali, sa halip na labanan ang mga ito, ang mga individual ay maaaring mabawasan ang pagkabalisa, mapabuti ang pagpapahalaga sa sarili at magbukas ng personal na potensyal. Ang kahulugan ng shadow self. Ito ay binubuo ng pinipigilang elemento o repressed elements na itinuturing na hindi katanggap-tanggap ng sarili o ng society, na maaaring kabilang ang mga parehong negative traits tulad ng galit, selfishness, inggit, etc. at positive untapped traits tulad ng ambition, creativity, at iba pang magagandang katangian. Ang anino ay bahagi mo na gustong makilala. Nakapanaginip na din ba kayo ng mga hindi kilalang nilalang? Ang common dreams, mga taong hindi mo kilala pero pamilyar. Ito ay mga archetypes. Ang archetypes ay universal symbol, character, plot pattern, or tema na madalas na nasa literature, mythology, at human psychology. Hango ito sa Greek bilang original pattern na nagre-represent ng inherited collective unconscious ideas. Ibig sabihin, ito ay napasa sa atin ng mga kolektibong natural na mga ideya. Halimbawa nito ay mga Diyos at Diyosa ng mitolohiya o ang Diyos ng isang kinikilalang relihiyon, mga anghel o archangel, mga celestial body tulad ng Haring Araw, Inang Kalikasan, Diyosa ng Buwan, at iba pa. Guides. Maaaring ito ay mga spirit guides tulad ng ating mga ninuno o ancestors, mga namayapang mahal sa buhay, ascended masters, o ang ating higher self mismo. Inner symbols. Nagre-representa ng deep psychological, spiritual, or emotional na estado. Nagsisilbing tulay sa pagitan ng conscious and subconscious mind. Kung ang mga ito ay nagpapakita sa inyong panaginip, nagpapahiwatig ito na palagi silang nakasubaybay sa inyo o may mensaheng gustong iparating. Maaaring ginigising nito ang inyong diwa para sa nakatakdang gawain o misyon nyo dito sa mundo, o may kinalaman sa inyong mga ginagawa o pinoproyekto sa pangkasalukuyan. Remember, ang kinakatakutan mo sa panaginip ay madalas susi ng iyong paglaya. Pumunta naman tayo sa mga panaginip tungkol sa past lives, prophecy, at pag-aalala ng kaluluwa. May mga panaginip na hindi mo makalimutan dahil hindi sila bago. Sila ay alaala. Past life dreams. May mga panaginip na parang hindi mo maipaliwanag, pero ramdam mo na parang nangyari na ito dati. May mga panaginip
na galing sa ibang buhay. Tulad ng familiar places. Ito yung mga lugar sa panaginip na pakiramdam mo kilala mo na o pamilyar ka, kahit hindi mo pa napupuntahan sa kasulukuyang buhay mo. Ang kahulugan, mga lokasyon o setting na nagtitrigger ng deep sense of recognition na maaring konektado sa alaala ng past life o ibang timeline. Next, emotions without context. Bigla kang nakakaramdam ng matinding lungkot, saya o takot sa panaginip, pero hindi mo alam kung bakit. Ang kahulugan, malalim na emosyon na walang malinaw na dahilan sa kasalukuyang karanasan, ngunit maaaring galing sa unfinished emotions ng nakaraang buhay. Parang may kwento ang puso mo kahit hindi mo pa siya naririnig ng buo. Prophetic dreams. May mga panaginip na parang mensahe o babala. Symbolic warnings. Hindi diretso ang mensahe. Madalas dumadaan ito sa symbols. Halimbawa, baha, pagbagsak o pagkawala. Ang kahulugan, mga panaginip na gumagamit ng simbolo para ipahiwatig ang posibleng mangyayari o isang sitwasyon na kailangan mong paghandaan. Emotional premonition. Gigising ka na may kakaibang pakiramdam, parang may darating. Ang kahulugan, intuitive na pakiramdam o emosyon na nauna bago mangyari ang isang event, na madalas lumalabas sa panaginip bilang feeling kaysa malinaw na eksena. Minsan, hindi eksakto ang ipinapakita, pero tama ang nararamdaman. Dream guides and shared dreams. Hindi lahat ng panaginip ay ikaw lang ang bida. Pwede itong higher self. Ito ang mas mataas na bersyon ng sarili mo. Ang bahagi mo na may mas malalim na wisdom at awareness. Ang kahulugan. Ang spiritual aspect ng iyong sarili na nagbibigay ng guidance, clarity, at insight sa pamamagitan ng panaginip o intuition. Soul connections. May mga tao kang napapanaginipan na parang may malalim kayong koneksyon. Ang kahulugan, energetic o spiritual bond sa ibang tao, like from the past, present o future, na maaaring magtagpo sa dream state para mag-communicate o mag-heal. Sa panaginip, minsan, nagtatagpo ang mga kaluluwa, kahit hindi pa sa realidad. Ngayon, nakaabot na po tayo sa huling bahagi. At ito ang gusto kong ipabaon sa inyo. Habang ako'y natutulog, ako'y ligtas. Habang ako'y nananaginip, ako'y ginagabayan. At habang ako'y nagigising, inaalala ko kung sino ako. Abangan next week ang ating last part, kung saan ibabahagi ko sa inyo ang aking isang napaka-memorable na panaginip at ang kahulugan nito. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.